O ito, pakinggan na natin mga bossing, itong kay Barbers, bago tayo siguro magtapos. Dahil syempre, New Year ngayon, kailangan let us start the year with a bang. So ito po yung interview ni Ted Filon kay Barbers patungkol di umano sa mga nagreklamo daw sa kanilang tanggapan na mga biktima daw ng fake news. Putang ina niyan. Dito pa lang nagsisinungaling na, umpisa pa lang nagsisinungaling na eh. Nung una, sinasabi niya na merong nagre-reklamo sa kanila. Pero dito sa interview na to, makikita mo na puro siya reklamo. May nagreklamo ba talaga sa inyo o kayo-kayo yung nagre-reklamo? Dahil sapul na sapul kayo sa mga content ng mga vloggers. Ginawa nyo yan eh. Barbers, wala naman paki sa'yo tao eh. Oo, walang paki sa'yo tao kahit na hindi ka na manalo, kahit mawala ka sa mundo, mag-migrate ka sa ibang bansa, walang paki sa'yo tao. Hindi ka naman importante, hindi ka ginawang DILG secretary ni Bongbong Marcos eh, sa kabila ng pagpapasikat mo eh. Napalagay ko kung buhay ang tatay mo, baka nagalit, baka kinonyatan ka nun eh. Napakagaling ng tatay mo. Noong panahon, tandang-tanda ko pa yan. Napakahusay na pinuno ng tatay mo. Tapos ito lang ginagawa mo? Dahil lang, sapul na sapul kayo doon sa mga batikos ng mga influencers. Hindi ba sabi mo, nung isang interview mo, to all the vloggers, galingan nyo pa. Ginalingan pa namin. Nung ginalingan namin, nung sinita namin kayo, tatawagin nyo biglang narco vloggers, pogo vloggers. Alam nyo ibig sabihin ng narco vloggers? Ibig sabihin punupunduhan tayo ng mga drug lords. Na yung mga vloggers na bumabatikos sa kanila, pinupondohan daw ng mga drug lords. Yung mga vloggers na bumabatikos sa Quadcom, pinupondohan daw ng pogo. Putang ina, kailangan patunayan mo na meron talagang pogo vloggers at saka narco vloggers. Oo. So ngayon, ang unang-unang gagawin nito, sisilipin kung saan nanggagaling yung mga kinikita ng mga vloggers. Kasi importante sa kanya yun, yung kinikita ng mga vloggers. Tayo na, wag mong isipin yung kinikita ng vloggers, pinaghihirapan ng vlogger yan. Ang isipin mo kung paano mo itatago yung mga kinikita ninyo. Dahil sigurado ako, mas malaki yung kinikita ninyo kaysa sa kinikita ng mga vloggers. Meron po tayong batas. Merong libel sa Pilipinas. Although dinidecriminalize na yan, pero meron po tayong libel. Marami na pong mga batas in place. Kung sa tingin mo, ikaw, bilang isang pribadong tao, siniraan ka ng isang tao, pwede mo siyang idemanda. Ang problema kasi, iba ang sitwasyon kapag ikaw ay halal ng taong bayan. Kasi kapag halal ka ng taong bayan, you are subject to scrutiny, either criticism or constructive criticism. You are, kumbaga nakabukas ka dyan, open ka dyan. Why? Because you promise to be the voice. Nangako ka na maging boses ng mga constituents mo. Therefore, if you are serving as a voice, representative ng nire-rep ng constituents mo, then you should listen to your constituents. Yung constituents mo po, sinasabi ayaw nila yung ginagawa mo. Instead of tawagin mo silang criticisms, instead of tawagin mo silang ganun kung ano-anong itawag mo sa kanila, why not you address yung kanilang sentimiento, sir? If they say, I didn't like the way
you investigate sa Quadcom. Si PRRD, ang galing-galing ng war on drugs niya. Naubos ang droga sa amin. Tapos pinagtatanggol mo pa yung war on drugs niya noon. Bakit ngayon hindi na? Yun, sir, ang dapat na sinasagot mo. Hindi yung kapag hindi pabor sa'yo, fake news na yun. Kapag sinita ka, slander na yun. Pwede po kayong murahin. Pwede nyo nga rin kaming murahin. Magmurahan tayo. Pero yung mag-iimbestiga ka dahil negatibo yung mga umiikot-ikot na statement sa social media, isipin nyo muna bakit negatibo. Baka negatibo kasi yung ginagawa ninyo. Baka palpak po kasi yung ginagawa ninyo, kaya negatibo yung comment ng mga tao sa inyo. Tingnan nyo dito sa comment section. Congressman Barbers. Tingnan nyo yung comment section. Tinuturuan ba namin sila na mag-comment na ganyan? Besides, mas marami pong views yung nagtatanggol sa'yo. Alam mo kung bakit maraming views yung nagtatanggol sa'yo? Kaya ka nga nandiyan dyan sa side na yan. Bukod sa baka kumikita na kayo dyan sa side na yan, marami pang nagtatanggol sa inyo ng mga zombie. Marami pang nagtatanggol sa iyo ng mga loyalista. Marami nagtatanggol sa iyo ng mga dilawan tae. Kasi nga galit na galit yan sa mga Duterte. At para makuha mo yung simpatsya ng dilaw at ng pula ngayon, magalit ka sa Duterte. Yan nga style eh. Sabi ko nga sa iyo, kung gusto ko lang ng pera, yumaman, subscriber, nag-BBM na ako. Considered na BBM side kayo, sir eh. So definitely, kung maraming mga nagbututuligsa sa inyo, marami ring mga nagtatanggol sa iyo. Yun lang ang problema. Bobo yung mga nagtatanggol sa iyo at ang tatalino ng mga nagki-criticize sa iyo. Nandiyan si Banat Bay. Nandiyan sila Trixie Cruz Angeles, sila MJ Kiambao. Nandiyan sila Sas Rogando Sasot. Nandiyan sila Crisette Chu. Yan yung mga ang tatalino ng mga yan. Tio Moreno, kapag ka naglagay yan ng kanilang mga post sa social media, with matching evidence. O tinan nyo ngayon yung ebidensya na si Erwin Tulfo, hindi nandugas ng kanyang citizenship sa Amerika. Dapat bilang isang congressman, tuligsain mo yan. Mantakin mo, isa sa hanay ninyo, mandurugas. Tangina, pag sinabi namin na puros kayo mga kriminal dyan, magagalit ka. Nandiyan si Franz Castro na convicted child abuser. Nandiyan yung Paduano na sinasabi na ng mga dati niyang kasamahan sa kaliwa na mamamatay tao. Nandiyan si Sino pa ba yung mga may mga kaso dyan? May mga kaso sa ombudsman, nandiyan. Ayaw nyo na kinikriticize kayo, ayaw nyo na ginajudge kayo, pero grabe kayo makapang-judge. Anong tawag mo sa mga vloggers na hindi umaayon sa'yo? Narco-vloggers? Narco? So yung mga vloggers na yun, so halimbawa, si Banat Bay, nagsabi na hindi siya masaya sa'yo, binabayaran na kagad si Banat Bay ng ng mga drug lords. Putang ina, galit nga kami sa drug lord eh. Meron nga balita yung kapatid mo involved sa drugs eh. Tapos tatawagin mo yung mga vloggers, narco-vloggers. Mahiya ka sa sarili mo, sir. Pogo vloggers, binabayaran ng Pogo. Sino ba sa mga vlogger nagtatanggol sa Pogo? Di ba? Walang due talaga, sabi ko nga baluktot ang pananaw neto ni Barbers pagdating dito sa pagpapahayag ng malayang pagpapahayag, freedom of expression. Sabi niya, hindi daw yan absolute. Siguro, kung private na tao ka, hindi. Government official ka. You are considered as worker for the people. Nagtatrabaho ka para sa mga Pilipino. Nagtatrabaho ka para sa mga sino bang amo mo?
ang amo mo Pilipino. So pag sinabi ng amo mo, I don't like your, the way you're working, address mo yun. Kung ako, boss mo, sa kumpanya, sinabi ko na ayoko nitong report mo, baguhin mo, magagat ka sa akin, putangin na, sisisanting kita. Replaceable kayo. Kayong mga politiko, kahit sino, pwedeng maging politiko. Barbers, dyan sa lugar mo, sa taga-saan ba to si Barbers? Surigao? Dyan sa Surigao, kung taga-Surigao ka, pwede kang palitan ng kahit sino dyan. Si Bongbong Marcos, kahit sino pwede siyang palitan. Si Mayor, kahit sino pwede siyang palitan. You are all replaceable. Hindi po kayo irreplaceable. Hindi kayo espesyal na hindi nagagana distrito nyo kung wala kayo. Hindi kayo espesyal na hindi nagagana ang Malacanang kung wala na si Bongbong. Kaya nga may eleksyon eh. Gumagana Pilipinas kahit palit-palitan kayo, ibig sabihin, hindi kayo importante. Pinapasweldo kayo ng tao. Gumagawa kayo ng batas para sa tao. Pag yung mga amo ninyo hindi gusto trabaho nyo, i-address nyo. Saan ka makakita? Hindi po kayo boss. Hindi po kayo hinalal dahil mga hari kayo sa Pilipinas. Hinalal kayo para makatulong kayo sa mga Pilipino. Hindi nga kayo nakakatulong. Nagagalit nga yung mga Pilipino. Ipapatawag mo dyan? I-address mo. Anong ayaw nyo sa akin? Dati, pinagtatanggol ko war on drugs ni PRD. Ngayon, hindi na. Tinatanong ko bakit? Wala kang masabi. O halimbawa, may sinasabi kang fake news. Yung kapatid mo na sinasabi nilang drug lord. Francisco Mendez, salamat kaayo, Mr. Chair, mabuhay ka. Halimbawa, sinasabi drug lord yung kapatid mo. Di pabulaanan mo. Kumuha ka ng mic. Magpa-interview ka sa mga media na kaibigan mo. Sabihin mo, hindi totoo yun. Yung sinasabing kumakalat na sasakyan ko yung nahuli, na dinadrive ng kapatid ko, na may nahuling kontrabando, hindi totoo yun. Ganunin mo. Sabihin mo, hindi totoo. Kung merong mga sinasabi sa'yo, sabi ng mga kumakalat ngayon sa social media na ganito daw, sorry kung yan ang yun nararamdaman nyo, pero ito po yung gusto kong ipaintindi sa inyo. Ganun! Hindi yung walang yan, magpapatawag kayo ng Senate inquiry. Para ano? Takutin yung mga vloggers na magpikit mata na lang sa mga pagkakamali ninyo? Mali yun, sir. Porket ba sir wala kaming franchise na pwede mong gamitin pang hostage para makontrol mo yung mga lalabas na mga content namin? Baka naman sa susunod niyan, lahat ng vlogger gusto nyo iparehistro na din. Baka yan yung batas na susunod na gusto nyo gawin. Lahat ng vlogger, political vloggers, kailangan rehistrado na sa gobyerno. Hindi na sila pwedeng mag-political vlog kapag hindi rehistrado. Tangina, mali yun. Baka yun ay susunod na gusto nyo ipagawa. Kasi kaya nyong kontrolin yung mga media eh. Pagka hindi kayo sumunod sa amin, pag nagbalita kayo ng pangit sa Quadcom, sa Congress, sa Senate, sa Malacanang, revoke ang mga lisensya nyo. Revoke ang mga franchise nyo. Ano? Pwede nyong takutin yung media na ganyan. Kaya yung mga media ngayon parang mga tanga. Hindi na nagbabalita ng tama. Ang daming pinagsasabi ni Inday Sara sa yung Zoom meeting niya. Na si Lisa Marcos daw namimigay ng pera ng gobyerno, di naman taga-gobyerno. Na si Martin Romualdez ganito, na si ganito, ganyan. Hindi nyo nga yung pinapansin eh. Tapos bibigyan nyo ng pansin yung mga vloggers na bumabati ko sa inyo. Sasabihin nyo, narco-vloggers. Sasabihin nyo, pogo-vloggers. Sasabihin ninyo, fake news peddlers. Paano mo masasabi na fake news ang isang balita? Kung yung balitang binabalita namin sa channel namin galing sa TV. Si Banat Bay, sinampahan ng kaso ng libel ni Saldico. Anong ginawa ni Banat Bay? Ibinalita lang niya yung sinasabi ni Villanueva
Si Villanueva nagsasabi na nagnakaw siya eh. Ibinalita lang ni Banat Bay yun. Inilabas ng TV5 yun. GMA7, UNTV. Pero ang may demanda, si Banat Bay lang. Bakit? O kasi nga, si Banat Bay, idiniin niya ng idiniin. Anong sabi ni ano doon? Anong sabi ni Villanueva, Senator Villanueva doon sa video niya? Na si Zaldico daw ganito, ganyan. Na yung mga laptop scam diyan sa ano, or yung laptop issue diyan sa DepEd, ganito, ganyan. Hindi ba ang nagsalita doon si ano? Ang nagsalita doon si Villanueva. Ba't hindi si Villanueva ang sinampa niya ng kaso? Bakit si Banat Bay? Eh, hindi naman si Banat Bay gumawa ng balita na yun. Namatay na tuloy yung ilaw ko. Puno na ba tong laptop ko? Wait lang ah. Ayusin ko lang yung ilaw ko. Ayan na, maliwanag na ulit. Di ba sino may demanda? Si Banat Bay. Thank you very much, Leo Okada. Baka kami rin mag-rally, idamay ni Makoy. Malamang sa malamang. Bawal na nga lahat eh. Hindi kasi nila, kayang-kayanan lang kasi nila yung mga maliliit na katulad namin. O ba't din dinimanda ni Zaldico si Villanueva? Si Villanueva nagkalat ng mga balita na yon. Ibinalita lang ni Banat Bay using the news of TV5. Tapos si Banat Bay, fake news? O yan yun. So sir, sino magsasabi na fake news yung galing sa balita? Ayan o, ako, ano ba binabalita ko? Galing kay Ted Filon. Kung ano yung sinasabi ni Ted Filon, nire-reactionan ko lang. Kung ano yung binabalita ni Ted Filon, nire-reactionan ko lang. Anong fake news dun? Nagre-react ka nga. So pati pagbibigay ng reaction, bawal na. May nakita ako sa Facebook. Ano naman yun? Nirelease naman ng isang panagkakatiwalaan na page. Diniscuss ko dito. Opinion ko dito sa kumakalat na picture na to. Opinion ko dito sa kumakalat na sulat na to. Anong fake news doon? Nagbigay ka lang ng opinion. Opinion ko yun eh. Kung ayaw mo sa opinion ko, lumayas ka sa channel ko. Kung ayaw mo sa opinion ko, wag ka manood sa akin. I-block mo ko, simple. Pero wag mong impluwensyahan yung mga tao na gustong manood ng sinasabi ko. Kasi karapatan nila yan para pumili ng kung sino yung panonoorin nila sa social media. Hindi naman kami ang source ng balita. Ang main source ng balita namin, Facebook, media, TV5, ABS-CBN, and so on and so forth. Di ba? O ano masama dun? O halimbawa, katulad nga sinasabi ko nga sa'yo, di ba? Noong kumalat na yung kapatid mo daw involved sa drugs, hindi naman lahat nag-content niyan eh. Ako, hindi ko nga kinontent yun eh. Hindi ko kasi alam. Hindi rin naman nabalita yun sa TV. Di ba? Ikinontent ba namin nila Banat yun? Ikinontent ko ba yun? Hindi, why? Hindi siya binalita sa TV. Si Maharlika may mga binabalita. Sino sabi nyo rito? Ang lagi kong tanong, meron na bang resources yan? Or meron na bang prueba na totoo yan? O di ba hindi namin binabalita kapag wala kaming pinagkuhanan ng source? Pag hindi galing sa balita, hindi namin ibinabalita. O paano mo sasabihin fake news yun? Talaga to si Barbers. Pakinggan natin itong napakahabang na to ni Barbers interview at isa-isahin natin word per word kung ano yung mga pagkakamali niya dito. Again re-reactionan lang namin itong interview mo. Barbers, kung ayaw mong ma-reactionan to, hindi ka sana nagpa-interview. Nagpa-interview ka eh. Publicly, nandiyan na yan. So, subject to scrutiny na yan. Kung hindi kami masaya sa interview mo na to, wala kang magagawa. Emosyon namin yun. Buhay namin to.
Kung ayaw mo marinig yung sasabihin namin sa'yo, huwag kang manood ng mga content namin. Hindi kami takot sa'yo. 16 days kaming nandiyan dyan sa KOJC. Isang buwan kami nandiyan dyan. 16 days, bali lahat yung araw na kinakawawa kami dyan sa KOJC. Hindi nga kami sumuko eh. Ikinulong nga rin kami dyan, di kami pinalalabas eh. Hindi nga kami sumuko eh. So feeling mo, matatakot kami dito sa dito sa hearing nyo na to na alam naman namin na gagamitin nyo lang yung contempt powers nyo? Pag ako pinatawag nyo dyan, magdadala na ako ng kumot tsaka kulambo. Lahat ng mga patiunan, magdadala na ako. Dyan pa lang sa Congress, bit-bit ko na yung unan ko. Kasi takot na, alam mo kung meron talagang nakakatakot dito or meron talagang na-impose sa dahil dyan sa hearing ninyo, yung dami ng kinontempt nyo. Lahat ng inimbitan nyo dyan, kinontempt nyo. Kahit sumagot naman ng tama, pag hindi pasok sa inyo, pinakokontempt nyo. Tinan mo si Paduano. Are you lying? Mantakin mo, tanungin mo ako kung am I lying? Siyempre sasabihin ko, hindi. Nung sinabi ng pulis ni Wilkins ba yun? Nung sinabi na hindi ako nagsisinungaling, ikinontempt, putang ina, saan ka makakita ng ganyan? Kayo ang nag-a-assign, kayo ang nagsasabi whether itong tao nagsisinungaling or hindi. Tangina niyan. Kung meron na pala kayong mga verdict, nagpapatawag pa kayo ng tao? Tatanungin mo ko, nagsisinungaling ako, hindi. Pag sinabi kong, nagsisinungaling ako, di, nagkaroon ka ng rason para ikulong ako. Boss Dada, nagsisinungaling ka o hindi? Pag sinabi kong, hindi. Hindi ka nagsisinungaling, contempt ka. Saan ka makakita ng ganun? So, paano kami magtitiwala, barbers, na alam mo yung peke sa hindi peke na balita or maling balita sa tamang balita? Kung ano-ano na nga yung mga pinagsasasabi ninyo sa mga Duterte. Ang ganda-ganda ng sinasabi mo no, tapos ngayon kung ano-ano sinasabi nyo. Tapos ngayon, sasabihin mo na lalabanan nyo ang peking balita. Sino ang magsasabi na peke yun? Kayo? Hindi kayo dapat magsabi na peke o hindi yung balita. Unang-una sa lahat, ibinalita ng TV5 itong interview mo. Halimbawa, mali yung pagkakaintindi ko sa mga sagot mo. Problema ko na yun. Yun ang pagkakaintindi ko eh. O kaya, i-correct mo yung pagkakaintindi namin.